my beloved Boss Mike Cervera. Si dating Senator Antonio Trillanes IV, kaugnay po sa ilang Pakinggan nyo ito, pakinggan nyo. usapin, kasama na po dyan yung pong tungkol dyan sa mga International Criminal Court kay Senator Bato at ilan pang mga usapin o magkakaugnay na usapin. Magandang araw po sa inyo, Senator. Welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Network News. At tayo ho napapanood live sa ating 32 stations nationwide. A few days ago ay nagpuso kayo, Senator, nung isang mensahe na itong sina General Mata, General Karamat at General Albayalde ay sangkot dun sa kaso ni dating Pangulong Duterte dun sa International Criminal Court. Siguro unang Kita nyo, marami pala talagang kasapi, Maraming kasali, maraming mga sangkot, sila Albayalde, Karamat, nako! Lagot, mga kababayan. Magalong, Boss Mike, bakit ba, anong ka kay Magalong? Anino, tinatanong ko lang, baka mamaya kasali yan. Tara. katanungan, hingi po kami ng context doon po sa inyo pong naging post, Senator. Yan po ang nakalap natin na impormasyon to those privy to the investigations regarding the ICC case. So may posibilidad po na ilalabas yung warrant o meron pang ilalabas na warrant laban po sa kanila? Senator. Eventually, gano'n na ang nagiging mga direction niyan. Narinig niyo yon, mga kababayan ko? Eventually, ganyan talaga magiging direction yan. So, ibig sabihin, may naaamoy ako dito. Alam nyo mga kababayan ko si Trillanes, magaling din to umandar. Ano kaya ang gagawin niya? Iniisa-isa niya kaya? Ang gagawin niya ba buwan-buwan, every quarter, every 3 months, every 6 months, every year? Tingin ko rito, mga kababayan, baka mamaya gagawin every 3 months, merong huhulihin, Si Bongo kaya, si Jack Ma. Ala ka, Jack Ma. Delikado ka. Similar to what happened kay Duterte, nagsimula ng case build-up sa investigation. Pagka naabot na yung threshold ng evidence to necessitate the issuance of a warrant, so maglalabas ng warrant. So ganun din yung kay Bato. So yan, sila yung mga iba pang nakasangkot. Bale, ano pong kategorya ho nila? Co-perpetrators pa rin? Yes. Doon po sa pag-usap po ninyo sa sinasabi po ninyong mga insider, kailan po kaya makikita yung warrant na lalabas laban po sa mga nabanggit po ninyong pangalan? Kabilang na kay Senator De La Rosa. Naku, nandyan na. Nandyan na yung kay De La Rosa. Mga next year na yan. Next year na yan, pero continuous yung kanilang investigation at case build-up. Teka muna, next year pa pala, bakit si Bato nagtatago na? Ay, nako. May warrant na pero hindi pa lumalabas. May warrant na po si Bato, pero hindi pa lumalabas. Maliwanag kasi nakita na daw ni Boying Remulla, di ba? Ngayon, lalabas daw yan next year. January o February. Just like in the case ni Duterte and ni Bato, hindi mo alam kung kailan lalabas yung warrant until it actually happens. So magkakaroon ka lang siguro ng heads up for a couple of weeks. Magkakaroon ka na idea na palabas na yan. Pero ultimately, it will come out as a surprise. Bato kaya... Si Bato kaya pala nagtago si Bato nagtago kasi sinabi ni Trillanes na lalabas ng surprise! Ito na ang Interpol at ito na ang warrant mo, Bato! Grabe. Ganun pala yun. Surprise! Ito na, Bongo! Sabay na kayo ni Bato!
Kaya wag na kayong magtaka kung sa susunod na mga araw, si Bongo nagtatago na rin yan. Ano? Wag na kayong magtaka. Kung si Bongo bigla, Juliet Jonas, biglang magtago eh. Ay, ikaw Juliet Jonas alam mo yan Dali. Meron ako ipapaalala kay Juliet Jonas Alam niyo po yan na DDS dati yan. dati kung inaaway niyan dahil kay Digong. Oy, natandaan ko yun, Juliet. Huwag kang dyan sa comment section Di ba? Inaaway mo ako sa comment section noon. Matagal ng panahon kasi talagang anti-Duterte ako. Bakit ibang Juliet ba to? Andali, i-check ko check natin. Boss Mike, i-check mo. Niloloko ka niyan eh. Pakita ko dito yung ating Yan. Wait. Nako, ang hina ng internet. Nasaan na? Nako, wala. Wait. Dito ka pumunta, Boss Mike, kasi. Yan. Ayan na. Juliet Jonas. Ikaw ba ito? Ikaw ba yan? Ikaw yan eh. Di ba? Ganda ng profile. Nako, balikan natin ang nakaraan, Boss Mike. Eto na. Dito. Mangusin time pa to Uy! Nako! Iba. Oo. Parang sa comment section ngayon. Oo, Juliet. Umamin ka na, hindi ka naman makukulong tulad ni Bato. Diba? Naalala ko yun eh. May nakasagutan akong DDS na Juliet Jonas eh. Ay, nako. Diba no? Galit ka ba kay Digong non? Katulad ko? Oo. Sinisita ko mga kababayan sa mga post ko. sabi rito, ayaw ko umamin kasi buntot ako. Sa'yo noon, ay, nako, stalker, mga kababayan ko, stalker. Eto na. Yan po mga kababayan, si Juliet, kapag ka-stress ako, pinapansin ako niyan. Sabi niyan, bakit parang tumanda ka? Ikaw na ma-stress. Di ba? Ikaw na ma-stress sa jowa mo. Di ba? Makita mo ba naman na kasama na ng senador yung jowa mo? Di ba? May stress ka talaga. Dire mo, yung jowa mo kasama na ng senador. Di ba? Di ba no? Wala na. Talagang hindi mo kakayanin yung biruin mo, meet up pa lang 300K na. Alam nyo naman ako, pang ano lang ako eh, pang hopya at palamig. Yun lang talaga yung kaya ko eh. Hopya at palamig. Ano? Ito na. Dito na tayo. Dito. Kaya itong mga na-mention na ito, Nako. Meron pa rin silang opportunity to cooperate and be a witness for the ICC. Just like yung ginawa ni Garma. Nako. Ibig po niyong sabihin, pwede pa po silang pumunta dun sa International Criminal Court or tumawag sa ICC para tumestigo laban kay dating Pangulong Duterte? Nako. Meron mga parang hotlines or focal points yung ICC na pwede nilang daanan. In fact, naka-post naman yon
na gustong magbigay ng testimonya, meron silang open email at hotline. So, marireach nila yun. Alright. What about naman po dun kay dati po na PCSO General Manager Regina Garma? Ano po yung kwento sa kanya po? Dahil kung babalikan po yung naging post po ninyo, sabi po niyo tinanggap na po siya ng International Criminal Court. Does it mean na nasa Netherlands na po siya? Nako. I'm not privy to sa exact location niya, pero masasabi natin na ano na siya, nasa kamay na siya ng ICC. Nako! Paano pa makakalabas si Digong kung si Garma ang magiging state witness nila? Lagot. Lagot na si Digong dito, mga kababayan ko. Paano pa makakalabas yan? Hindi na. Hindi na makakalabas yan. Oo, malabo na. Oh. Alright. Yun pa rin po ba yung titestiguhin po niya, yung tungkol po dun sa kaalaman niya, dun sa umano'y kuta at payment doon po sa drug war? Nako. Ano pa rin yan? Tuloy-tuloy pa rin yan, pero syempre merong primacy, no? Yung since wala siya dito sa ating bansa, may primacy yung yung pagiging testigo niya sa ICC. Nako. Pagka pumunta siya rito, dito naman magbibigyan ng priority yung local case at siya, ma-detain siya kasi non-bailable crime yung murder ni late General Barayuga. Nako, yun na nga yung Barayuga. Yung kanyang dati, kasama sa PCSO, di ba, pinatay nila? Di ba natalakay natin to? Natalakay natin to, magkaiba na yung takbo ngayon kasi yung panahon ngayon ni General Manager Mel Robles, matindi. Ang dami talagang benepisyo, ang daming mga serbisyo, di ba? Pero noon, mga kababayan, nawawalan pera, patayan dito, patayan doon. Pero, isa lang ang maliwanag. Si Garma, mga kababayan, siya pala ang magiging state witness. Laban kila Digong, kila Bato, kila Bongo, at marami pang general. Nako, yari. Nako, no? Garma, bumaliktad ka na. Bumaliktad! Ikaw, ha? Ito si Amy, palibasa ang kakampi nito, yung mga tulad nila, Harry Roque. So yan, maliwanag yan, mga kababayan, ha? Dito naman tayo, punta na kagad natin tong 2K, mga kababayan, ha? Itong, si Marcoleta, ha? Sinisingil na siya 2K kuryente. At nangako pa! Ano yan? Pasok! Tama, sir. Ito na. Pakinggan nyo, maigi ito, ha? Pakinggan nyo. Kasi alam nyo naman si Marcoleta. May pagkasinungaling, Marcoleta. Paso. Minuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente, matatanggal. Ayan. Kita mo? Binoto naman kita, sir, ha? Bakit ka mo? Binoto kita. Binoto kita, sir. Bakit ka mo? Suot-suot ka pa ng kulay pula, di bagay sa'yo. Di ba? Binoto kita. Binoto naman kita. Bakit ka mo, sir? Bakit ka mo? Kasi nangako ka ng 2,000 Libreng kuryente, sabi. Ulit. Minuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente, matatanggal. Ayan. Talagang gagawin. Yan. Kasi sabi mo, yung mga bill ng kuryente na 2K pababa, abay libre, matatanggal na. Ang sagot ho ni Marcoleta, pakinggan nyo, ang sagot ho ni Marcoleta ay eto. Bang klase, no? Talagang gagawin ko yun. Hinihintay ko lang matapos yung budget hearing. Kita nyo? Eto na naman ang pangako niya. Talagang gagawin ko yun. Inaantay ko lang na matapos
ang budget hearing. Mga kababayan, tapos na ho ang budget hearing. Tapos na ho eh. Ha? Ayan ka na naman, Marcoleta eh. Kaya maraming nagagalit sa iyo eh. Oh. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Paano na? Ha? Ano kaya mangyayari din eh? Mga kababayan ko, si Marcoleta nangako na noon, nangangako na naman ngayon. Gagawin pa rin daw niya. Tatapusin lang ang budget hearing. Tapos na. Tapos na eh. Hindi ako nagnakaw. Kayo ba'y naniniwala pa rin dyan? Kasi papaliwanag ko lang ho sa inyo ha, sa kakatiting na kaalaman ko. Kahit ho kanino nyo tanungin, hindi talaga mangyayari yung gusto niya na malibre yung 2,000 pababa na kuryente natin. Ay napakaraming nagtipid eh. Biro nyo, ikukwento ko sa inyo yung kapitbahay namin. Nagtipid ng nagtipid. Hinika ng hinika na eh. Kakatipid ng kuryente. Biro ninyo, tiniis na hindi mag-electric fan at mag-aircon. Kasi nga, hinahabol nila, libre, sayang eh. Diba, Peperes Marasigan? Libre eh. Kapag 2,000 pababa eh. Di hindi nag-aircon. Ayun, mas malaki pa yung ginastos sa ospital. Pero mo, ay wag tayong mag-aircon, sayang. Libre kuryente kay Marcoleta. Binoto nila eh, binoto nila. Ewan ko ba yung mga tao naniniwala sa mga pangako na ganyan? Sa ganyang itsura, naniwala kayo? Ha? Mga kababayan, wala. Tignan nyo naman ang itsura niya, no? Ha? Parang kahit na 100 beses nyo pagsasaksakin, hindi tutupad sa pinag-usapan to. Ay, kaya! Di ba, no? Grabe. Kahit yung itsura na ganyan, kahit 100 beses nyo pagsasaksakin, hindi tutupad sa pinag-usapan. Ay, kaya! Diba? Diba? Wala stick. Kita nyo ngayon, Lord Glenn, ano? Nanganganib ito na, ha? Nanganganib pa ito na matanggal sa pwesto eh. Karma, ano? Karma yan kapag kaya ni natanggal sa pwesto. Abay, pangako ka ng pangako tapos di mo rin pala tinutupad. Diba? Dinimanda na ho iyaan. Siya, ombudsman, at saka siya, Comelec. Opo. Sa ombudsman, sinampahan po yan ng perjury. Bakit kanyo? Bakit kanyo, mga kababayan ko? Abe, sa pagsisinungaling pa rin. Dahil sa pagsisinungaling pa rin. Biruin ninyo, ulitin ko lang. Yung kanyang notaryo sa affidavit ni Gutesa na ngayon hindi na magpakita. Wala. Wala. Alam naman natin na gawa-gawa lang nila yan si Gutesa eh. Para bang kumagat ka lang tapos tumakbo ka na, kami ng bahala. Gagamitin namin yung sinabi mo na pantira kay Pangulong Bongbong. Hindi umobra sa Tigre ng Norte. Yung mga pandali nila, ang dami nilang pandali eh. Si Gutesa, si Amy, si Saldico. Putik na yan, mga kababayan ko. Pag pinagsama mo yung tatlo, alam nyo, resulta, malaking kasinungalingan na may nakatukod na baba. Yun po yung resulta nun. Amy,
plus Gutesa, plus Saldico, malaking kasinungalingan, tinutukuran ng malaking baba ni Amy. Di ba? Yan. Kaya mga kababayan ko, bukod dyan, sa notaryo, kita nyo naman yung salin, yung kanyang sosi. Oo. Anong ginawa? Nagsinungaling uli. Kaya yung ganyang itsura, ulitin ko lang, kahit 100 beses nyo pagsasaksakin, hindi aamin. Hindi tutupad sa pinag-usapan at mga sinabi niya. Ganon katindihan mga kababayan ko, si Marcoleta. Diba? Ayan nangako uli. Ano sabi? Talagang gagawin ko yun. Hinihintay ko lang matapos yung budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng kayo. Kita nyo? Gagawin ko yun. Kalokohan yan. Naniniwala kayo dyan. Ewan ko na lang mga kababayan ko. So, paano? Mga kababayan, bibitinin ko kayo ha. Alam nyo naman ako, mahilig ako mambitin para kasabikan. Subukan nyo yan, ha? Subukan nyo. Mambitin-bitin kayo. Naku, kasabikan kayo lalo. Oo, try nyo. Yung binibitin-bitin nyo, naku, lalo kayong kasasabikan. Sino nakasubok? Press 1. Di ba, no? Pagka binibitin-bitin mo, lalong nananabik, para bang gustong-gusto na. Ay, nako. Anyways, magsisimba pa po kami sa Baclaran. Opo, pagsisimba ko po kayong lahat. Ano po? Pagsisimba ko kayong lahat, mga kababayan ko. I love you all and advance Merry Christmas po. Ako po, Mike Cervera, maraming salamat po sa inyo. Our beloved Boss Mike